Pagdating namin sa malaking gate papunta sa mansyon ng mga Flores, agad kaming hinarang ng isa sa kanilang gwardiya personal. "Ano po ang inyong sadya rito, Binibini?" tanong niya. "Tika, siya yung gwardiya personal na nagbasa ng tula kagabi na bigay sa akin ni Juanito. Gusto kong makausap si Helena," utos ko, pero napailing lang siya. "Hindi po maaari. Ipinag-utos po ni Kapitan Flores na..." Hindi na natapos ng gwardiya personal yung sasabihin niya kasi biglang may dumating na kalisa at papasok ngayon sa gate ng mga Flores. Agad sumaludo yung gwardiya personal na kausap ko nang dumungaw si Kapitan Flores sa bintana. "Ikaw pala, Binibining Carmelita. Nais mo bang makita si Leandro?" Nakangiti niyang sabi. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Bakit parang walang bakas ng pangamba sa mukha niya ngayong nalaman niya na kasangkot ang dalawa niyang anak sa pagkasira ng kasunduang kasal namin ni Juanito? "Nandito ako para kay Helena," sagot ko, pero ngumiti lang siya. "Isa ka talagang tunay at tapat na kaibigan ng aking anak. Hito ka ngayon nag-aalala sa kanya," sabi pa niya. Tinaasan ko siya lalo ng kilay pero tinawanan niya lang ako. Tama nga sila. Ngayon ko lang nalaman na palaban pala ang kilalang mahinhin at napakagilaw na bunsong babae ng pamilya Montecarlos. Banat pa ni Kapitan Flores. Sigurado akong chinika na ni Natasha ang ugali ko sa tatay niya. "Sige na, papasukin mo na sila." Mukhang sabik na si Binibining Carmelita makita ang kanyang matalik na kaibigan. Sarkastik na sabi ni Kapitan Flores. Ngayon alam ko na kung kanino nagmana si Natasha. Pagpasok sa loob ng bahay nila, agad akong umakyat sa hagdan at dumaritso sa kwarto ni Helena. "Binibini, maghunos dili ka," narinig kong sabi ni Teresita. Pero hindi ko siya pinansin at agad akong kumatok sa kwarto ni Helena. "Binibining Carmelita, kayo po pala," narinig kong sabi ni Laura at nagbow siya sa akin. Papunta rin siya sa kwarto ni Helena. Sinama po ni General Sergio si Ginoong Leandro sa Cavite kaninang umaga. Nagtungo naman po si Binibining Natasha kay Madam Olivia kanina. Samantalang kagabi pa po, hindi lumalabas ng kwarto si Binibining Helena at hindi rin po siya kumakain, sabi ni Laura. Parang bigla namang nawala yung inis ko kanina. Kung sa bagay, sa pagkakataong to, alam ko namang mas masakit ang pinagdadaanan ngayon ni Helena. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng isang taong nagmahal, pero ang taong minamahal niya ay may ibang napupusuan. Hindi niya siguro matanggap na nagkagusto sa akin si Juanito. Pero tika lang, ayon sa original story ng diary, ang alam ko si Helena talaga ang gusto ni Juanito. At si Carmelita lang ang umiibig kay Juanito. Pero anong nangyari? Bakit nagkabaliktad? Bakit nahulog sa akin si Juanito? Pupunta na lang sana ako kay Madam Olivia para itanong sa kanya, kaya lang nagulat kami nang biglang binuksan ni Helena yung pinto sa kwarto niya. "Anong ginagawa mo dito?" Seryoso niyang tanong. Napansin kong magang-maga din ang mga mata niya sa kakaiyak. "Binibini, may dala po akong pagkain para..." Hindi na natapos ni Laura yung sasabihin niya kasi biglang nagsalita si Helena. Nakatitig pa din siya sa akin. "Tinatanong kita, Carmelita, anong ginagawa mo dito?" Galit na sabi ni Helena. Napaatras naman si Laura at tumabi siya kay Teresita. Sa pagkakataong iyon, kahit ako mismo ay nagulat dahil sinigawan niya ako. Bakit aalis ka?" Sagot ko. Hindi ko alam pero parang hindi ko magawang magalit sa kanya
Lalo na ngayong narealize ko na sinira ko ang pagkakaibigan nila ni Carmelita. Ano pang gagawin ko dito? Inagaw muna sa akin si Juanito. Galit niyang sagot at nanlilisik na yung mga mata niya. Wala nang kasal na magaganap. Wala na rin siya sa akin, sabi ko. At sa mga oras na yon, parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong wala na siya sa akin. Nasa iyo naman ang puso niya at hindi ko matanggap na ikaw pa mismo ang pinili niya, sigaw ni Helena. Nanlaki naman yung mga mata ko. Anong ibig niyang sabihin? Kailan ako pinili ni Juanito? Alam mo, hindi naman ako bulag para hindi makita ang ginagawa mong pagtatarahidor sa akin. Alam kong nagpunta kayo sa silid-aklatan ng Santo Tomas isang gabi. Alam ko rin ikaw ang hinihintay niya sa Plaza Santo Tomas. At alam ko rin ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapadala ng sulat sa akin ay dahil nahuhulog na siya sa'yo. Galit na tugon ni Helena. Pagkatapos kinuha niya yung color blue na sulat na bigay sa akin ni Juanito. Hito ang nagpamulat sa akin sa katotohanan na malabong ibigin na ako ni Juanito dahil umiibig na siya sa'yo, sigaw pa ni Helena. Tapos pinunit niya yung sulat sa akin ni Juanito at isinampal sa mukha ko. Nagulat ako dahil sa ginawa niya at napatulala ako sa pera-perasong papel na dahan-dahang bumabagsak ngayon sa sahig. Oo nga, nagtagumpay ka makuha sa akin si Juanito. Ngunit sinisigurado ko na hindi kayo magkakatuluyan. Kaya sapat na sa akin ang malaman na itinigil na ang inyong nakatakdang kasal. Sigaw pa niya at bigla niyang sinarado ng malakas yung pinto, dahilan para mapaatras kami nila Teresita at Laura. Bigla akong napaisip, si Helena kaya ang nasa likod ng pagkamatay ni Juanito? Pero nagmamahalan sila ni Juanito. Kaso posible ring magawa ni Helena ipapatay si Juanito dahil ikinasal ito kay Carmelita at ayaw niyang mapunta si Juanito sa iba dahil may pagkamakasarili siya. Mula ngayon, kailangan ko ng subaybayan ng mabuti si Helena. Kinagabihan, dahil hindi ako makatulog, binuksan ko na lang yung bintana ng kwarto ko at pinagmasdan ang kalangitan. Walang buwan ngayon at wala ring mga bituin. Parang nakikiayon ang kalangitan sa nararamdaman ko. Walang saya at puro kalungkutan lang. Napatingin ako sa kwintas na gawa sa kahoy na bigay ni Juanito sa akin. Napangiti ako nang mabasa ang pangalan ko sa kwintas na iyon. Carmela. Kinuha ko naman sa drawer yung isa pang kwintas na binigay din sa akin ni Juanito na kung saan nakaukit yung pangalan ni Carmelita. Hindi dapat iibig si Juanito kay Carmelita, pero mukhang nag-iba na talaga ang nakasulat sa diary. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit nahulog si Juanito kay Carmelita. Nahulog siya sa akin, hindi bilang Carmelita, kundi bilang Carmela. Kinabukasan, palihim akong umalis sa bahay. Madali naman akong nakatakas kasi umalis si ama. May importanteng lakad daw siyang pinuntahan, sabi ni Maria. Pinagtakpan naman nila ako ni Teresita at Josefina Caina na nasa kwarto lang ako. Sasamahan dapat ako ni Teresita, pero inaatake ng ubo ang tatay niya na si Mang Raul, kaya inaalagaan niya muna ito. Agad akong nagtungo sa mansyon ng mga Alfonso. Natanong ko naman si Angelito na nagbabasa ng libro malapit sa gate nila. Agad ko siyang tinawag at napangiti siya nang makita ako. Binibini, buti naman at naisipan mong pumunta dito. Nakangiting tugod ni Angelito
at pinagbuksan niya ako ng gate. Wala namang nagawa yung gwardiya personal nila kasi si Angelito na mismo ang nagpapasok sa akin. Huwag kang mag-alala, wala si ama. Dumalo siya sa pagpupulong na ginanap sa bayan kaninang umaga. Nagtungo naman sa Cavite si Kuya Sergio at nagpapahinga naman si ina sa kanyang kwarto. Labis niyang ikinalungkot ang nangyari kagabi. Paliwanag ni Angelito. Bigla namang lumungkot yung mukha niya nang maalala niya yung nangyaring gulo kagabi. Pasensya na kung hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang nagsalita si Angelito. Wala kang kasalanan, Binibini. Nagpapasalamat nga kami dahil nagsalita ka. Kung hindi, kay Kuya Juanito ibabato ang lahat ng sisi. Sabi ni Angelito. Buti na lang kahit papaano may kakampi ako sa mga oras na to. Nasaan si Juanito? Tanong ko. Bigla namang napangiti ng todo si Angelito. Sinasabi ko na nga ba, siya ang hanap mo. Pang-asar pa niya. Napangiti na lang din ako. Itinuturing ko na din na bunsong kapatid na lalaki si Angelito. Puro kasi babae ang kapatid ko. Hindi ko alam, pero ang sabi niya sa akin kanina, gusto ron niya magpahangin at pagmasdan ang simulan ng lahat. Sagot ni Angelito. Napaisip naman ako. Pagmasdan ang simulan ng lahat? May lugar bang ganon? May pagkamatalinghaga talaga si Kuya Juanito, kaya dapat masanay ka na, Binibini. Sabi pa ni Angelito at napangiti ako sa sinabi niya. Tama nga siya. Makata talaga ang kuya niya. Aalis na lang sana ako kaso biglang may ideyang pumasok sa isip ko habang paulit-ulit kong sinasambit sa utak ko ang salitang pagmasdan ang simula ng lahat. Tama, alam ko na. Nagpaalam na ako kay Angelito at agad akong kumaripas ng takbo papaalis. Hindi ko alam pero hindi ko mapigilang mapangiti habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Juanito. Parang lumulundag ang puso ko sa tuwa dahil alam kong malapit ko na siyang makita. Pagdating ko sa burol kung saan nakatayo ang malaking puno ng mangga, napangiti ako ng todo nang makitang nakasandal sa puno at natutulog doon si Juanito. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanya at ginawa ko ang lahat para hindi niya matunugan na may taong papalapit sa kanya. Hindi naman siya nagising. Umupo ako sa tabi niya at pinagmasdan siya habang nakapikit at natutulog. Napangiti ako habang tinititigan siya. Sana lagi na lang ganito kapayapa ang itsura niya. Yung walang problema at walang pagkadismaya dahil sa akin. Nagulat ako at biglang napaatras nang bigla niyang minulat yung mga mata niya at gulat siyang napatingin sa akin. Paano mo nalaman na nandito ako? Gulat niyang tanong. Naman ako at napaayos ng upo. Ha? Sabi ni Angelito. Sagot ko pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Gosh, galit kaya siya sa akin? Parang hindi naman. Wow. Hindi ko sinabi kay Angelito kung nasaan ako. Sabi pa niya. Hala, baka iniisip niya na ini-stalk ko siya. Napatahimik naman ako. Ang hirap talaga niya lusutan. Pagmasdan ang simula ng lahat. Sabi ko, napalingon naman siya. Hindi niya siguro inaasahan na magigits ko ang ibig sabihin ng salitang yon. Hindi mo nga sinabi ang eksaktong lugar kung nasaan ka, pero nag-iwan ka naman ng bakas. Sabi ko, napahinga naman ng malalim si Juanito. Tapos bigla siyang ngumiti. Parang unti-unti namang nawala lahat ng bigat sa loob ko nang makita siyang ngumiti. Akala ko hindi na siya ngingiti
pa sa akin. Pero bakit ganon? Ang bait pa din niya sa akin. Tama ka, nahawa ka na siguro sa akin at nasanay ka na din. Sa totoo lang, nasanay na din ako sa'yo at alam kong mula ngayon, dito na lang sa lugar na to ko maaalala ang dating tayo. Nakangiti niyang sabi habang nakatanaw sa napakagandang tanawin sa ibaba ng burol. Pero may kakaiba sa ngiti niya ngayon, parang may halong kalungkutan. Hindi naman ako nakapagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napatingin na lang din ako sa tanawin sa ibaba ng burol at dinama ang malamig na ihip ng hangin ngayon dito at ang maaliwalas na kalangitan. Hindi ko akalaing makakasama kita ngayon balikan ang simula ng lahat. Ang lugar na to, ang dahilan kung bakit tayo pinagkasundong ikasal. Sabi pa ni Juanito. Napangiti naman ako at napapikit habang inaalala ang gabing iyon kung saan sinamahan ako ni Juanito pumunta sa puno ng mangga na ito para sunduin si Maria na nakipagtagpo kay Eduardo. Pero nahuli kami nila Don Alejandro at Don Mariano na magkasama sa lugar na to. At iyon ang naging dahilan kung bakit kami pinagkasundong ikasal. Nakakalungkot nga lang isipin na dito na rin matatapos ang lahat sa atin. Sabi pa ni Juanito. Nagulat ako sa sinabi niya at agad na palingon sa kanya. Napayo ko naman siya at iniwas niya ang tingin niya sa akin. Napansin kong may namumuo sa kanyang mga mata pero agad niya itong pinunasan. Aray, ang sakit naman sa mata ng sikat ng araw dito. Sabi pa niya, pero alam kong nagpapalusot lang siya habang tinatakpan niya yung mata niya para hindi ko makitang umiiyak siya. Hahawakan ko sana ang balikat niya, kaya lang bigla na siyang tumayo. Sige na, mauuna na ako baka gising na si ina. Sabi pa ni Juanito, pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Tumayo naman ako at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Bakit ganon? Bakit parang nadudurog ang puso ko ngayong nakikita siyang nagkakaganyan? Huwag kang mag-alala, Bini. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang masasabi mo tungkol sa tulang binigay ko sa iyo. Dahil alam ko naman na ang iyong sagot. Sabi pa niya at bigla siyang tumingin ng diretso sa mga mata ko. Juanito, ang totoo kasi niyan, gusto ko nang aminin sa kanya na may gusto din ako sa kanya. Kaya lang hindi ko natapos yung sasabihin ko kasi bigla siyang nagsalita. Maraming salamat Bini dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makilala at makasama ka. Siguro hanggang dito na lang tayo. Hangad ko ang kaligayahan mo sa piling ni Leandro. Sabi pa niya. At nagbaw siya sa akin. Sa kanya isinuot muli ang sombrero niya at tuluyan na siyang naglakad papalayo. Naramdaman kong tuluyan ng pumapatak ang mga luha ko habang pinagmamasdan siyang naglalakad papalayo sa akin. Naiwan naman akong nakatayo doon at nag-iisa sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. At hindi ko akalain na dito rin kami magtatapos. Dayare, alam kong kailangang mangyari ito dahil hindi dapat kami magkatuluyan. Pero hindi ko alam na ganito pala kasakit ang makitang unti-unti siyang naglalaho sa piling ko. Nagdadalamhati, Carmila.